Kanina pang nakakunot noon ni Bianca habang tinitignan si Daniel. Why still here? Hindi ba siya papasok? Habang kumakain kami kanina ng breakfast ay nakatutok lang ang mga mata niya sa laptop. Sa bawat pinupuntahan niyang lugar ay dala niya ang laptop niya. At ako hindi makalabas dito. Tumingin ako sa gawin ng 2 bodyguard sa loob at may 2 pa sa labas. Ang sabi ni Nanay Sally, hindi pa daw dumating ang iba dahil 4 pa lang daw ang unang dumating sa mansyon. So, kumuha pa siya ng maraming bodyguard para masigurado niyang hindi ako makakaalis dito. Ang galing. Pinagplanuhan niya talaga. Binigyan ko siya ng masamang tingin kaya sumalubong naman ang makapal niyang kilay. I rolled my eyes at him at umakyat sa taas. Kainis ka, Marco. Pinagsusuntok ko ang una na tinapon sa kung saan. Napatigil ako nang tumunog ang phone ko. Walang ganang tinignan ng text ng kaibigan. So, how's your date? Nag-text naman ako na okay lang. Labas tayo. Libre mo naman ako, sis. Mayaman naman yung fiance mo eh. Ano bang sinasabi ng babaeng ito? Mabilis ko itong sinagot. Hindi na ako makakalabas ngayon. Marami na nakabantay sa akin. Hindi na ako nagulat nang tumawag agad ang kaibigan. Agad din na nag-ring ang phone ko. Sinabi ko na nga ba, ayaw talaga magpahuli sa chismis nitong kaibigan ko. Bakit? Ano nangyari, sis? Isa bang mafia boss si Daniel? Delikado ka, sis. Umalis ka na dyan. Ano bang pinagsasasabi mong mafia boss? Hindi ba? Sabi mo maraming nakabantay sa inyo. Ano bang pinagsasasabi mo, Nancy? Ang sabi ko, maraming bodyguards dito dahil ayaw akong palabasin ni Daniel. Hindi daw kasi ako nagpaalam sa kanya na umalis kagabi. Kaya ayan, maraming nakabantay sa mansyon. Narinig niya ang paghugot ng isang malalim na hininga ng kaibigan. Sige na, bye. Hindi na niya hinintay na magsalita ang kaibigan at binaba ang tawag. Mas lalo siya nanggigigil sa galit at tinapon ang cellphone sa kama. Napatingin ako sa gawin ng pinto na may kumatok. Anak? Agad ako napabangon at binuksan ang pinto. Nay Sally, bakit po? Bumaba ka daw, sabi ni Daniel. May pag-uusapan daw kayo. Mahina akong tumango dito at lumabas sa kwarto. Sumabay akong bumaba kasama si Nanay Sally. Ano daw pong pag-uusapan namin, Nay? Hindi ko alam, Bianca. Bakit napadalas ang pagkukulong mo sa kwarto, anak? Nag-aaway ba kayo ni Daniel? Mabilis akong umiling dito. Wala, Nay. May konting hindi pagkakaintindihan lang po. Saad ko dito. Hinawakan ni Nanay ang braso ko. Pag-usapan nyo ng mabuti yan. Pag mag-asawa na kayo, dapat idaan sa usapan. Huwag tampuhan. Dahil walang magagawang tampuhan ninyong yan. Mag-usap kayo, anak. Pag mag-asawa na kami, napangiwi ako ng palihim. Kung alam nyo lang po, Nay. Dumiretso na si Nanay Sally sa kusina para maghanda ng lunch namin. At pumunta ako sa pool area at nakita ko si Daniel. Walang damit at nakapajama ito. Habang seryoso ang tingin sa laptop niya. Umiwas ako ng tingin sa katawan niya. Umupo ako sa isang chair na medyo malayo sa kanya. Tumikhim muna ako para makuha ko ang atensyon ni Daniel pero nanatili pa rin ang mga mata niya sa laptop. May sasabihin ka daw, sabi ni Nanay Sally. Saad ko habang nakatingin lang sa pool. Ramdam ko ang pagtingin niya sa gawi ko. Mom invites us to go to their wedding anniversary celebration. Saad niya. Pasimple akong tumingin sa gawin niya nang nasa laptop naman ang atensyon niya. Inasahan ko na ito. Hindi talaga may iwasan ang dumalo sa ganitong celebration. Ang kinakatakot ko lang na may makakakilala sa akin. Aren't you going with me? Just tell me para matawagan ko si Mom na hindi na tayo dadalo. Saad ni Daniel habang nakatingin sa akin. Hindi ko maiwasan na mapatingin sa mga mata niya. Bakit parang sinasabi mo sa akin kapag hindi ako pupunta ay ganun ka rin? But he just looked at me like kung anong maging decision ko ay ganun din sa kanya. What's wrong with this man? Bakit parang nakasalalay sa akin ang desisyon na pupunta kami sa wedding anniversary ng magulang niya? Umiwas ako ng tingin sa kanya. I don't have a gift. Kahit naman na hindi ko masyadong kilala ang mga magulang niya, nararamdaman ko naman na mabuting taong mga ito at nakakahiya namang humindi sa mga ito, lalo na sa mami ni Daniel. You don't have to prepare a gift. Mom just wants you there.
Your presence is a gift for her. Pupunta tayo? Kumunot naman ang noo ko. Kanina ko pa ito napapansin. Hindi ba ito marunong magdesisyon kung pupunta ba siya sa party ng mga magulang niya o hindi? Bakit parang ako ang pinagdidesisyon niya sa pagpunta namin? Hindi ko na lang ito pinansin at tumango bilang sagot sa tanong niya. You sure? Napatingin ako kay Daniel na hindi makapaniwala. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Bakit parang ang weird ng kinikilos niya ngayon? Oo nga Daniel, ang kulit mo no? Naiirita akong saad dito but he just gave me a sweet smile. Hindi mo pa alam kung gaano ako kulit, Bianca. Lalo na sa kwarto natin. Ngising saad nito. Kaya nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Tinignan ko siya ng masama at umalis pero bago ako makapasok sa loob ng mansyon narinig ko pa ang sigaw niya. Ayaw mong makita, babe! Hindi ko na ito tinignan at mabilis na pumasok sa loob. Grabe ang weird niya. Kagabi sobrang galit na galit tapos ngayon para ng ibang tao. May hibang nata ako sa lalaking ito. Naiilang na saad ko sa sarili. I looked in the mirror. Parang hindi ako nakikita ko ngayon. Kinulot nila ang buhok ko and they make up with simple but elegant. Napatingin ako sa suot ko, a white backless dress na saktong-sakto sa katawan ko. Kitang-kita ang shape ng body ko. We have to go, ma'am. Enjoy the party! Saad ng isang Becky na nag-makeup sa akin. Thank you! Ingat po kayo! Saad ko habang nakangiti. Tumango ang mga ito bago umalis sa silid niya. I didn't expect that I already have a dress and a makeup artist. Nagulat na lang kasi ako na may tao na sa kwarto ko maghahanda. At si Daniel ang kumuha sa kanila. And about my dress, Daniel just told them my size, then sila na daw ang bahala sa kung anong bibilhin nilang dress. Habang nagme-makeup sila sa akin at sa pagsuot ng damit ay nakatulala lang ako. Ang nasa isip ko lang, kung paano yan nalaman ang size ng katawan ko. Even my foot he knows. Nagsuot ako ng black na sandals. Natauhan na lang ako nang may kumatok. I stood up and take a deep breath to calm myself. Lumapit ako sa pinto then I opened it. Bumungad sa akin ang mukha ni Daniel. Nakita ko ang dahan-dahan nitong pagngiti sa akin. Nahihiya akong napaiwas ng tingin sa kanya. You're so beautiful. Bulong nito. He wore a simple black long sleeve. Pero kahit na gano'n ay hindi ito nakabawas sa kagupuhan niya at sa pagiging attractive. So, let's go? Sabay lahad niya sa kaliwang kamay niya. Napangiti ako ng bahagya at sabay na hinawakan ang kamay niya. His hands hold me tight. Naramdaman ko ang maiinit nitong kamay. Kaya napatingin ako sa kanya at nagsalubong ang mga mata namin dahil kanina pa pala ito nakatitig sa akin habang pababa kami ng hagdan. Your hands are cold. Are you nervous? God, Bianca, you're not a teenager. Don't be nervous, babe. I'm here. Mas lalo akong hindi tumingin sa mga mata niya. Nakakatakot tingnan ng mga mata niya. Para kang mawawala sa sarili kapag nakatitig ka na sa kanya. Parang may posibilidad na nababasa niya ang nasa isip ko. Mag-iingat kayo, anak. Yumakap ako kay Nanay Sally bago pumasok sa loob ng sasakyan. Kumaway ako hanggang nawala na sa paningin ko ang mansyon. Umayos ako ng upo at ngayon ko lang nilibot ang tingin sa kotse ni Daniel. Hindi ito ang dala niya kagabi. Ilan ba ang kotse ng lalaking ito? Kahapon, dala niya ang black SUV niya. Ngayon naman, isang white hatchback. Well, he's a billionaire. Bakit pa ako magugulat sa mga gamit niya? Tahimik ang buong biyahe. Nakatuon lang ang mga mata niya sa kalsada. I opened the radio at pumili ako ng station at nakinig lamang ako sa music para maalis ang kaba ko. Ilang sandali pa ay hindi ko na lang namalayan na nandito na pala kami. Umangat ang tingin ko sa mansyon. Nakita ko ang fountain sa gitna sa pagdaan namin pagpasok sa loob. Ang laki ng mansyon, halos ganun din kalaki sa mansyon ni Daniel. Hindi na ako magtataka sa sobrang ganda ng loob. Dahil sa labas pa lang ay mapapanganga ka talaga sa sobrang laki ng bakuran nila. Tsaka ang linis. Maraming iba't ibang sasakyan nasa loob.
At ang iba ay sa gilid ng gate. Huminto ang sasakyan kaya naghanda na akong lumabas sa sasakyan nang bigla akong pinigilan ni Daniel. Hinawakan niya ang baywang ko kaya natigilan ako. I looked at him with a question look. Binigyan niya lang ako ng maliit na ngiti at lumabas kaya naguguluhan naman ako sa kinilos niya. Sinundan ko ito ng tingin, umikot ito sa sasakyan at huminto sa pinto ng passenger seat. Pinagbuksan niya ako habang nakangiti sa akin na nakalahad ang kaliwang kamay niya. "Shall we?" Nahihiya akong tumango at tumingin sa buong paligid. Pagkapasok namin sa mansyon ay nilibot ko naman ang tingin ko sa buong paligid. Dahan-dahan na pumunta ang mga mata ng lahat ng tao sa direksyon namin. Kaya napatingin ako sa gawin ni Daniel. Kaya napayuko ako. Hindi ako sanay ng tingin ng tao kapag may okasyon na ganito. Dahil tuwing may ganito sa bahay ay lagi lang akong nasa kwarto. "Chin up, babe. You're beautiful," he whispered, kaya napaangat ang tingin ko sa binata. "Don't mind them. Just look at me." Ngumiti ito ng matamis kaya hindi mawala ang mga mata ko sa pagtitig sa kanya. Hindi ko namalayan na nandito na pala kami sa table kasama ang mag-asawang Diaz. Lumapit ang ginang at humalik sa magkabilang pisngi ko at marahan ako niyakap nito. Napangiti ako sa pagyakap ng ina ni Daniel. Ramdam ko talaga sa yakap nito acceptance at totoong yakap. "I'm so happy to see you, dear." Parang napuno ang puso ko sa tuwing niyakap ako ng mami ni Daniel. Ramdam ko talaga ang sincere nitong pagyakap. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam o mararamdaman ng isang yakap ng ina. Kaya bago sa akin ang pakiramdam na to, binigyan lang ako ng ngiti nito at marahan na tango ng ama ni Daniel. Tinulungan naman ako umupo ni Daniel sa upuan at umupo rin ito sa tabi ko. Medyo dumikit lang si Daniel sa upuan ko at umakbay ng pasimple sa akin. Gusto ko siyang sawayin kaso may mga matang nakatingin sa akin, lalo na mga babae. Parang sasaktan nila ako sa mga tingin nila. Sobrang hanga ako sa pamilyang ito dahil wala akong nakitang reporter. Pasimple kong nilibot ang buong paligid. Halos lahat ata ng bisita nila ay businessman at relatives. Pumunta ang mami ni Daniel sa mini stage at may nakadesign doon, "Happy 25th Wedding Anniversary. May I have your attention please?" "Okay, thank you. First of all, happy 25th anniversary, hon. More anniversary celebrates with you." Tapos nilayo nito ang mic and she mouthed, "I love you, Mr. Diaz." And Mr. Diaz just gave the sweetest smile to his wife. Kitang-kita ni Bianca ang pagmamahal nila sa isa't isa at kung paanong kuminang ang mga mata ng mag-asawa sa isa't isa. Tahimik lang sa tabi ko si Daniel habang nilalaro ang buhok ko. "Thank you for all here celebrating our wedding anniversary to my beloved husband. I want to take this opportunity to announce that my one and only son is already engaged with the daughter of Mr. Madrid. That's all. Thank you." Parang bubuyog yung mga tao. Sunod-sunod ang narinig ko. Nagulat sa narinig sa announcement ng ginang. Kahit ako'y napatulala, hindi makapaniwala. Nagsimulang mabuo ang kaba sa puso ko na parang ito ang magiging dahilan para malaman ni Jonas ang lahat. Oo, walang media pero ang taong nandito, puro businessman or woman, iisa lang ang larangan nila Jonas. Kaya ang kinakatakutan kong mangyari ay mangyayari na. "Mommy, we already talked about this." "I'm so sorry, son. I'm just excited to tell them." "I'm sorry also, dear." Rinig kong saad ng ginang. Wala akong naging reaksyon. Hindi pa rin promoseso ang lahat sa akin. Hanggang sa umuwi kami ng bahay at sa paghiga ko sa kama ay nakatulala lang ako. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko sa mukha. Malalaman na niya. Malungkot na saad ko sa sarili. "Bianca, please talk to me. Babe, please." Pero nanatili pa rin ako sa paghakbang papunta sa kusina. Buong araw ko siyang iniwasan. Ayaw ko siyang makita. Naiinis ako kapag nakikita ko ang binata.
I know you're mad at me. I'm sorry, Bianca. I didn't expect Mommy would announce that. Mahina nitong Saad. So you know? You plan it? Matigas kong tanong kay Daniel bago humarap sa kanya. I didn't plan anything. Bianca, Mommy told me that she will announce that you are my fiance. That I have a fiance. But I said no. Dahil alam ko na magagalit ka. I'm also shocked when Mom announced. Pero alam mo, sana naman sinabi mo. Putol kong sa sinabi niya. Di sana hindi na lang ako pumunta sa party na yun. Baka sakaling walang announce na nangyari. Sana walang ganun na nangyari. Pero wala na ako magagawa dahil nangyari na. Kahit ano pa ang sisi kay Daniel at sa sarili, hindi na maibabalik ang nangyari nung gabing yon. Mabilis ko siyang tinalikuran na tumakyat sa taas. Sumasakit na ang ulo ko dahil sa maraming pumapasok na pwede mangyari. Bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalakas ang kaba ko at mas lalong hindi mapakali habang nakatitig sa sariling cellphone. Bawat minuto ang lumipas, mas lalong nadadagdagan ang kaba ko at takot sa posibleng mangyayari. Once Jonas knows that I am already engaged, lahat magiging magulo. Napatingin ako sa pinto nang may biglang kumatok. Anak? Pasok, Nay. Saad ko tapos umayos ng upo sa kama. Pumasok si Nanay Sally, dala-dala mga damit kong nakatubi na. Ilalagay ko lang sa cabinet mo, anak. Tumango ako bilang sagot ko sa kanya. Nakatitig lang ako sa bawat galaw ni Nanay Sally. Sa edad na 58 years old ni Nanay Sally, hindi mo makikitang matanda na siya. May kaunting puti sa buhok, sakto lang ang katawan at sakto lang ang height nito. Makikita mo kung gaano pa kalakas si Nanay. Hindi mo aakalain na 58 na ito. Sa sobrang nakakahanga si Nanay Sally na kaya niyang hindi mag-asawa. Ba't hindi po kayo nag-asawa, Inay Sally? Wala po ba kayong naging boyfriend? Ba't hindi po kayo nag-asawa, Inay Sally? Wala po ba kayong naging boyfriend? Humarap sa akin si Nanay at ngumiti. May naging nobyo ako, Bianca. Pareho kaming taga-probinsya. Mahal ko siya. Mahal namin ang isa't isa. Pero hindi ibig sabihin kapag mahal ninyo ang isa't isa, ay nakatadhana na kayo para sa isa't isa. Lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho, para pag-aralin yung dalawa kong kapatid. Wala na kaming magulang, ako na ang tumayo bilang ina at ama sa mga kapatid ko. Siyempre, dahil ako ang nakakatanda sa kanila at ang gusto ko lang naman ay ang pag-aralin sila, pumunta ako sa Maynila. Ilang taon ako nagtrabaho sa mag-asawang Diaz. Pagkabalik ko sa probinsya namin, nalaman ko na lang na kinasal na ang nobyo ko at may 2 anak na siya. Masakit, pero ganun talaga. Hindi na sana ako babalik sa mag-asawang Diaz, pero dahil sa nangyari, dinala ko na lang ang 2 kapatid ko sa Maynila at doon pinagtapos sa pag-aaral. Ngayon, may maganda na silang trabaho. Isang teacher at nurse na ang 2 kapatid kong babae. May sariling anak at asawa na rin. May ngiti sa labing Saad ni Nanay Sally. Kaya po ba hindi na kayo nag-asawa dahil sa nangyari? Mahina akong tanong dito. Tumalikod si Nanay Sally sa akin at nagpatuloy sa pag-aayos sa damit ko sa cabinet. Marahang tumango si Nanay Sally. Siya lang ang minahal ko. At hindi ko na rin kayang iwan ang mag-asawang Diaz. Dahil napamahal na rin sila sa akin at lalo na nung nawala si Daniel sa kanila. Tinuring kong mga anak ang mag-asawang yon. At sobrang swerte ko sa kanila dahil tinuring din nila ako na parang isang pamilya. Humarap sa akin si Nanay Sally na maluha-luha. Kaya marahan akong lumapit sa kanya at yumakap ito. Marahan na hinaplos ni Nanay ang buhok ko at bumitaw sa yakap ko. At masaya ako dahil nakilala ko kayo. Ikaw, masaya na ako doon, anak. Lalo na kapag alam ko na okay kayo ni Daniel. Mahina niyang Saad. Marahan akong tumango at napangiti. May problema ka ba, Bianca?
Mabilis akong umiling bilang sagot. Umiwas ako ng tingin at umupo sa dulo ng kama. Napansin ko kasing hindi kayo sabay kumain ng breakfast ni Daniel. Pareho ko kayong tinanong pero magkasalungat naman ang sagot ninyo. Nag-away naman ba kayo ni Daniel? Anak, malapit na kayong magpakasal. Dapat pag-usapan ninyo ang problema. Huwag idaan sa tampo o kaya ipag-iwas sa isa't isa. Paliwanag ni Nanay Sally sa kanya. Matanggap na kaya ni Bianca na si Daniel na ang para sa kanya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.